Upo mo na. Manihinga ako. Sige, Lola. Upo mo na. Ay, sino magandang balita? Magandang balita. May sunog. Walang nasunog. May demolition. Walang demolisyon. Ano ba, Lola? Magandang ang balita napanood ka namin doon sa ang pangalan mo? Doon sa Bulaga. Kasama ka doon sa bawi o laban? Hindi, Nay. Laban o bawi. Parisin yun. Laban o bawi? Laban o bawi? Bawi o laban? Chong, ano naman yun? Alam mo kasi bukas, maglalaro ako sa laban o bawi. Tapos, sisiguraduhin ko na makapanalin ko yung 1 milyon. Tapos, pupunta na ako ng Amerika. Amerika na naman? Oo. At alam nga namang pumunta ako ng Amerika na hindi man lang ako marunong mag-English. Kaya, mag-aaral na ako ngayon. Practice tayo. How are you? I'm fine. Thank you. Iwan ko sa'yo. Unti-unti na pag-iiwanan ng panahon sa aking paglalakbay. Natalie, bisita ka. Hindi ko na kaya itago ang nararamdaman ko. Mahal kita. Would you be my girl? Billy, alam mo, matalino ka, mabait ka, guwapo ka. Any girl would love to have you. I know. Kaya nga, swerte ka at ikaw napili ko. Oo, pakaswerte ko, promise. Pero alam mo, Billy, hindi ko matatanggap yung proposal mo. Bakit? Dahil ba sa sobrang akong gwapo? I can dress down if you like. Dahil ba sobrang akong matalino? I can pretend to be dumb. No. You're perfect. It's just that, hindi lang ikaw yung Mr. Right ko. So, thanks! But, no thanks. Mapingin nga. Ano nga iniwan si Billy? Ayaw mo sa kanya? Mukhang okay naman siya. Hindi siya yung Mr. Right ko. Mr. Right? Oo. Alam mo ba na ayon dito, ang ideal guy, dashing, fine, makisig ang katawan, maganda ang tingin, maganda magsalita, Ayun nga na sa'yo, baka mas matamis to eh. maganda ang piling. Alam mo, bait mo talaga. At higit sa lahat, hindi mayabang. Alam mo, ayun, girl mo. Alam mo na yung, huwag mo maging siya ba? Ang mga pagtatanong. Sige na, sagutin mo na lang. Dear girl, siyempre yung madadala ko kahit saan, yung walang arte sa katawan, tapos yung pwede ko maging kaibigan. Pero dapat, sexy pa rin at maganda. Yun ang Mr. Right ko. Minsan yung hinahanap natin, ang sila sa harap natin eh. Hindi lang natin napapansin.
cannot do that. Mas lalo lang babagsak ang negosyo nun. I know. Wala naman may gusto nito. This is just an emergency. We have to act fast para mag-save the negosyo. Yun lang yun. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. May malaking problema tayo. Actually, nalulugi ang kumpanya natin. Edward? Kailan pa? Wala pa nang lumipat tayo rito, Ben. I've just been trying to do my best to keep us afloat. Ano ibig mo sabihin, Dad? Kapag hindi tayo kumilos, ibubog ang pamilya natin. Eh, Dad, ano pang gagawin natin? Well, merong isang paraan para masave ang negosyo natin. I was talking to one of my business partners sa Pilipinas. Actually, they own the biggest sugar plantation sa Philippines. And gusto niyang ipakasal ang panganay niyang anak sa isa sa mga anak ko para mag-merge yung dalawang kumpanya namin. Dad, ipapakasal mo na ako? Not you, Shane. You're too young. Ang ipapakasal ko ang aking Natalie. But Dad, I'm only 19. Hindi pa ako handa magpakasal. Hindi ko nga alam kung sino ipapakasal niyo sa akin eh. Precisely my point. But Dad! You're 19. Wala kang karapatang mag-decide para sa sarili mo. And besides, para sa pamilya to. Ngayon, kung importante sa'yo ang pamilya natin, susunod ka sa sinasabi ko. Dad, palagi na lang kayong pinapakinggan ko. But you never listen to me. Kung ano yung gusto ko, kung ano yung nararamdaman ng puso ko. Dad, anak niyo ko. Hindi niyo ko tawtawan dito. Stop it! Stop it! I don't want to argue about this anymore, Natalie. Ano naman ang desisyon ko? Magpapakasal ka. That's final.